Okay, basahin natin ulit ang aklat ng John chapter 3 verse 1 to 9. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo, siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay panganak sa pamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng langit. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kinakailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinapanganak ayon sa espiritu. Amen. Amen. Okay, sa araw na ito, ang title natin is Ipinanganak na muli upang maging Kristiyano. Maraming mga tao sa mundong ito na ikiniklaim nila na sila ay mga Christian. Marami din ang mga nagsasabi na sila ay mga born again. Iba-iba ang tawag sa mga tao sa pananampalataya nila. Pero mostly, bakit kaya kapag tinanong mo ang isang tao na ikaw ba'y may pananampalataya kay Jesus Christ? Mostly sa mga nag-i-evangelist, sa mga tao, ang madalas ang itatanong nila, anong relihiyon mo? Kasi mostly ang nagiging sagot ng mga tao, ako'y isang Kristiyano. Oo, nagsisimba ako. Pero kung tatanungin mo ang isang tao, kung ikaw ba'y nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang magiging sagot lang niya, oo, sa kapanganakan ko, ako'y Kristiyano na. Malayo sa katanungan, sa isinasagot nila. Kung itatanungin mo sila na may pananampalataya ba sila, ang isasagot lang nila, oo, Kristiyano na ako. Hindi tinatanong kung ikaw isang Kristiyano. Ang itinatanong kung ikaw ba'y may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang katanungan. Kaya nga ang mga tao, ginagamit lang nila ang salitang Christian as a religion. Kaya nga, ano bang relihiyon mo? Madalas tanong ng mga tao, ano bang relihiyon mo? Doon sila nakabase sa isang bagay na pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pero, ang standard ng ating Panginoon ay magkaiba sa standard ng tao. Base sa ating pananampalataya, ang salita, kasi mostly sa mga Kristiyano, kiniklaim nila na sila ay isang Kristiyano. Pero alam ba natin yung kahulugan ng isang salita? Ang salitang Kristiyano. Alam ba natin ang salitang iyong Kristiyano? Kristiyano. Christian, mostly, salita nila is Christian. Ang salitang Christian, kung titignan natin ang salitang Christian, is Christ. Yung salitang Christ, noong unang panahon, ipinangako ng ating Diyos na isusugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Naniniwala sila na darating yung Misaya. Ang salitang Misaya ay Kristo. So, ang mga tao, ipinapalagay nila na sila ay Kristiyano. In short, Kristo. Ang salitang Kristo ay tagapagligtas. So, sasabihin natin na tayo, ibig sabihin nun, kapag sinasabi natin na tayo isang Kristiyano, ay bahagi tayo ni Kristo na tagapagligtas. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na tayo ay Kristo. Pero ipinapahayag ng mga tao na sila ay Kristiyano, in short, Christ. Ang kahulugan ng Christ ay tagapagligtas, Misaya. Ibig sabihin pala ng pagsasalita natin ng bilang isang Kristiyano ay napakalaking responsible para sa atin. Napakalaking responsibilidad na ibinigay pala sa atin ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano as a Christ na tagapagligtas. Alam natin yung responsible na yun na kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, nagligtas siya ng kaluluwa. So tayo rin naman, bilang nagkiklaim na tayo mga Kristiyano, dapat tuparin din natin yung salitang
Christ na magliligtas ng mga kaluluwa. At yun talaga ang purpose natin kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga. Hindi ko sinasabi sa inyo na kayo ang Kristo. Pero, ang sasabihin ko sa inyo, nasa inyo ang ating Panginoong Jesucristo. Gagamitin ng ating Panginoong Yesus ang bawat isa sa atin upang ipangaral ang magandang balita. Gagamitin niya upang ipalaganap ang magandang balita upang tayo mismo bilang mga Kristiyano ay magligtas na maraming mga kaluluwa. Maipagpatuloy natin yung nasimulan ng ating Panginoong Jesucristo upang sa pagbabalik niya, makita niya maraming tao ang maliligtas. So tayo mga mananampalataya, ipinapakilala natin ang ating sarili sa harapan ng mga tao bilang mga Kristiyano. Pero ano bang pinagkaiba ng isang Kristiyano at ng born again? Maraming mga tao nagpapahid na sila'y Kristiyano, pero hindi nila alam ang kahulugan ng pagiging Kristiyano. Ang iba naman ay born again. Magkakaiba sila ng pananaw sa sarili nila. Pero ang sinasabi ko sa inyo, ayon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pagmamay-ari ang inyong katawan. Sinasabi din sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7, sapagkat banal ang templo ng Diyos, kayo ang templong iyan. So, nagsisilbing templo yung ating katawan. Ibig sabihin lang nun, para saan yung templo na iyan? Anong purpose ng isang templo o simbahan? Alam naman natin na ang simbahan ay tinayo para doon tayo magpuri at sumamba sa Panginoon. Alam naman natin na ang simbahan ay tinayo upang doon ipangaral ang magandang balita. Doon mismo sasambahin natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ginawa ng ating Panginoon na tayo gawin niyang templo. Ang bawat isa sa atin ay ginawa niyang templo upang sa pamamagitan natin ay maipangaral natin ang magandang balita. So, diyan na pumapasok yung pagiging born again. Naging born again tayo, nilinis ng Diyos ang ating katawan nang sa gayon, maging templo tayo ng ating Panginoon. Maging yung ating katawan mismo ang gagamitin ng ating Panginoon upang maipangaral ang salita ng Diyos. May ipalaganap natin ang salita niya, may patotohanan natin ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan, tinanggap natin mula sa Kanya. So, paano natin may kiklaim na tayo isang Kristiyano o born again kung hindi naman tayo nagsisilbing bilang tagapagligtas? Hindi ko sinasabing magmumula sa inyong kaligtasan, kundi ginawa kayo ng ating Panginoon na templo upang sa gayon kayo mismo maging daan upang maraming maligtas na mga kaluluwa. Mostly sa mga Kristyan. Ibig sabihin lang ng pagiging Kristiyano is mabigat yung layunin na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pero sa buhay din natin, nararamdaman niyo ba yung kabigatan bilang isang Kristiyano? O magaan lang ang pamumuhay niyo bilang isang Kristiyano kasi nga hindi niyo nauunawaan ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano o born again. Maraming nagsisimba ayon sa kanila, magsisimba, maliligtas. Pero hindi ganun ang layunin ginawa ng ating Panginoon. Ginawa ng ating Panginoon, tayo maging isang Kristiyano. Hindi para maligtas lang, kundi ginamit tayo bilang instrumento ng ating Panginoon para magligtas ng kaluluwa. Yun ang talagang layunin ng ating Panginoon. Hindi ito. Kaya nga ang Espiritu Santo, pagkatapos na ang isang tao ay mabautismo, sasaka niya ang Espiritu Santo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, tutulungan tayo ng ating Panginoon na magawa yung bagay na ninanais niya para sa lahat. Hindi ito kayang gawin ng tao. Malabo na kaya niyang gawin ito, pero para sa Diyos ay walang imposible. Walang imposible para sa Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Para sa lahat. Kaya nga, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, pakatandaan mo, maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa karya ng Diyos. Napaka-importante ng bautismo sa isang tao. Mostly sa mga tao, Christian na sila, bautismo na sila, pero bakit walang pagbabago sa kanila?
Pero bakit wala sa kanila ang Espiritong sinasabi ng ating Panginoon? Sinabi ng ating Panginoon, kinakailangan ka munang mabutismuhan. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka nabutismuhan. Ibig sabihin lang nun, may purpose ang Panginoon kung bakit ka nabutismuhan. Hindi ka basta nabubutismuhan, kundi gagawin kanyang instrumento, tahanan ng Espiritu. Kasunod nung, sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu. So, after mong mabutismuhan, ang Espiritu Santo ay papasok sa iyong katawan upang sa gayon, maumpisan mo na ang layunin ng ating Panginoon. Ng ating Panginoong Jesucristo ay mabutismuhan. Sumakanya ang Espiritu Santo. Doon nag-umpisa ang pangangaral niya ng magandang balita. Tayo, after natin mabutismuhan, nag-umpisa ba tayo mga haral ng magandang balita? After natin mabutismuhan, nabuksan ba ang ating isipan? Maraming mga Kristiyano ang nagpapabutismo na hindi ina-acknowledge yung kanilang kasalanan. Hindi nila kinikilala na ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ipinag-utos ng ating Panginoong Yesus bago man siya umakyat ng langit. Sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang salitang alagad, ibig sabihin, after nyong mabautismuhan, magiging alipin kayo. Ang trabaho ng isang alagad, siya ay isang alipin. Tayo'y mga alipin. After nating mabautismuhan, kanino tayo alipin? Alipin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, bilang isang alipin, magtatrabaho ka. Sabi ng ating Panginoon, ipinag-utos niya, habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa buong mundo. So, ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, tayo'y magsisilbing mga alipin ng ating Panginoong Jesucristo. May trabaho pala tayo, hindi lang tayo basta naging Kristiyano, hindi pala nagpabutismo lang tayo, pagkatapos wala na. Hindi doon nagtatapos. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang pagiging salitang Kristiyano na sinasabi ng mga tao ay malaking responsible. Nakahanda ba kayong tanggapin yung malaking responsible na iyan? Ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay sa atin yung buhay na walang hanggan. Ngayon, tayo naman ngayon ang magtatrabaho at magpapatuloy sa gawain na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tingnan ninyo ang inyong sarili. After nyo mabutismuhan, kayo ba, naunawaan nyo ba yung salitang butismo o salitang Kristiyano? Kayo ba ay nag-umpisa na gawin na yung tungkulin na sinasabi ng ating Panginoon? Kayo ba ay nangaral na ng salita ng Diyos? Sasabihin niyo ba, hindi ako mangangaral. Bakit ako mangangaral ng salita ng Diyos? Hindi iyon. Ang sinasabi ko, yung kaligtasan na tinanggap mo sa ating Panginoong Yesus, ang kaligtasan, yung pagbabago na ibinigay sa iyo ng Panginoon, yung templo na yun. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, hindi mo na pagmamay-ari ang iyong katawan. Ibig sabihin, pagmamay-ari ng Panginoon yan, gamitin mo yan para sa ating Panginoon. Hindi para sa iyong pansarili. After mo mabutismuhan, wala na. Bumalik ka na ulit sa iyong pamumuhay. Kung babasahin natin sa aklat ng Marcos chapter 16, verse 15 to 16. Ang sabi niya doon, sa buong mundo, ipangaral niyo ang magandang balita. Ipangaral nyo sa buong mundo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, inuutusan tayo ng ating Panginoon na ipangaral ang salita niya. After mo mabutismuhan, bilang mga mananampalataya, napakahalaga po ng butismo sa isang tao. Hindi ito isang ritual na ginagawa lang ng isang tao. Hindi ito paglilinis ng katawan. Hindi ito paglilinis ng katawan. Ito ay simbolo sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Simbolo ito ng kamatayan ng ating Panginoon. Hindi ito basta paglilinis ng katawan na kung saan, kung kailan mo gusto, magpapabutismo ka ulit. Marumi ka, magpapabutismo ka ulit. Paulit-ulit ka magpapabutismo. Hindi ganoon. Kundi ang sinasabi ng Biblia na ang butismo ay simbolo ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y sinasabi din sa aklat ng Roma chapter 6 verse 3 to 4. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabutismuhan kay Kristo Jesus ay nabutismuhan na sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, sinasabi ng ating Panginoon, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng butismo. Ibig sabihin ng pagpapabutismo,
Namatay na yung dati nating pamumuhay. Nailibing na yung dati nating pamumuhay. Wala na tayo sa dati nating buhay. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng panibagong buhay, isang katawang banal. Ito'y nilinis na ng ating Panginoon. Kaya nga ang Espiritu Santo ay sumasa atin kasi nga ito'y tinuturing niyang templo. Upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So, ibig sabihin sa pamagitan ng bautismong iyan, magkakaroon kayo ng panibagong buhay. Hindi natin ipinapahayag sa mga tao, nabautismuhan na ako, isa na akong ganap na Kristiyano. Pero, sa paanong paraan ka naging isang Kristiyano? Sa paanong paraan mo mapapatunayan na ikaw isang ganap na Kristiyano o born again? Yan ba'y dahil nabautismuhan ka lang? Yan ba'y dahil naimbitahan ka lang? Mostly, sa mga tao. Ang mga tao ay nagkakaroon ng event. Marami ako nasaksihan na ganito, hindi sa paninira. Nagkakaroon sila ng event, doon nila ipinapasok ang bautismo. Ang mga taong bisita nila, nabubutismohan sila nang walang alam patungkol sa bautismo. Hindi nila ina-acknowledge na sila makasalanan. Hindi nila kinikilala na si Kristo ay namatay. Hindi nila kinikilala na ang bautismo ay simbolo ng kamatayan ni Kristo. Ginagawa ng mga tao, binibutismohan nila ang mga bisita nila. Para saan? Dagdag bilang sa mga miyembro. Yan ang ginagawa ng maraming mga simbahan. Karagdagan bilang na maililista. Kapag ang isang tao ay nabautismuhan na, siya ay miyembro na ng simbahan. Ganon ang layunin ng ibang mga simbahan. Pero hindi nila ipinapahayag. Kapag ang ating katawan ay nalinis na sa pamagitan ng bautismo, yung banal na Espiritu Santo ay sumasa atin. Doon mag-uumpisa yung pagkilos ng tao, yung pagbabago niya para sa pananampalataya. Yung salita ng Diyos ay sasak niya. Ikaw mismo ang magdadala ng magandang balita, ang kaligtasan na tinanggap mo rin sa ating Panginoong Yesus. Ikaw mismo ang gagamitin ng ating Panginoon upang ipakilala sa mga tao na si Kristo ay namatay at nalibing at muling nabuhay. Ibig sabihin lang nun sa pamagitan mo, ang mga tao ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan sa salitang tinanggap nila. Maraming tao ang maliligtas sa pamagitan mo. Hindi dahil sa iyo, kundi sa salitang ipinapahayag mo. Dahil ikaw mismo ang gagamitin ng Panginoon bilang instrumento niya as a Christian, as a newborn, bilang born again. Kaya nga tinatawag natin ang sarili natin, tayo ay born again na. Hindi na natin ito pagmamayari. Ang katawang ito ay kumikilos ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo ay ipangaral ng magandang balita. Yan ang sinabi niya, kapag naipangaral ng magandang balita sa buong mundo, darating na siya. Pero maraming Kristiyano ang tamad. Sila'y nagsisimba lang. Nagsisimba lang sila, ngunit hindi sila kumikilos. Ang alam nilang kilos, yung ministry nila, yun ang alam nila. Pero, ipinag-utos ng ating Panginoon ng bawat isa sa atin ay magiging tagapangaral ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-aral ng theology. Hindi mo kinakailangan na i-memorize yung buong Biblia para lang mangaral ka ng salita ng Diyos. Ang ipahayag mo, yung experience mo sa buhay mo kung paano mo tinanggap ang ating Panginoong Yesus. Ikaw mismo ang magiging patotoo sa kanila. Dahil nakilala mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin natin yung aklat ng Gawa, chapter 11:25, doon, sa Antikia, nung una, doon muna tinawag ang mga tao na Kristiyano. Doon sila tinawag na mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Bakit sila tinawag na Kristiyano? Kasi nga, sila ay naging tagasunod ni Kristo. Ipinapangaral nila ang magandang balita. Kaya sila tinawag na Kristiyano. Pero may tuturing mo ba ang isang tao na Kristiyano? Nagsisimba lang. Yun ang pananaw niya sa sarili niya. Sabi nga ng Panginoon, huwag ninyong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Yan ay kasama sa 10 utos. Ginagamit ng mga tao ang pagiging Christian as a Christ. Pero ang sabi ng Diyos, huwag mong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Paparusahan ko kayo. Ngayon ang mga tao, ginagamit nila ang salitang Christ para lang may pagmalaki na sila isang Kristiyano. Pero alam nyo ba sa Biblia, merong kwento dito na
na sila ay nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Yesus. Nagpapalagahanap sila, nagpapalayas sila ng mga demonyo. Sinubukan nilang palayasin yung masamang demonyo sa taong sinasaniban. Pero, nung sinubukan nila magpalayas, ano sabi ng masamang demonyo sa kanila? Kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Pablo. Pero kayo, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Yun ang sabi ng yun ang sinabi ng demonyo sa kanila. So, ibig sabihin lang nun, ang mga tao, nung unang panahon, ginagamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kahit gamitin pa nila, walang kapangyarihan sa kanila. Bakit? Kasi nga, hindi totoo. Wala sa kanila ang Panginoong Jesucristo. Ginagamit lang nila ang pangalan Panginoong Yesus para magpalayas ng demonyo, pero walang kapangyarihan. Ang sagot ng demonyo, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo. Kilala ng demonyo kung sino yung kabilang sa ating Panginoong Jesucristo. May kapangyarihan sa isang taong nagpapahayag ng pangalan ng Panginoong Yesus. Pero bakit ang diablo na-recognize niya na yung mga taong ito, walang kapangyarihan sa kanila ang pangalan Panginoong Yesus? Ganyan din sa isang Kristiyano na nagsasabi nga siya isang Kristiyano, pero wala naman ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Kasi nga, ang mga tao, namumuhay lang sila as a Christian. Pero wala talaga sa kanila ang banal na Espiritu Santo. Maraming ganyan. After nila mabutismuhan, makikita mo walang pagbabago sa buhay nila. Tignan ninyo ang mga apostol. Nung sila ay bago dumating ang Espiritu Santo, takot na takot sila. Nung panahon ng Pentakoste, doon lang sila sa tahanan ni Marco. Doon sa tahanan nagdarasal sila. Nung dumating ang Espiritu Santo, doon nag-umpisa mangaral ng mga apostol. Lakas loob silang nangaral ng salita ng Diyos. Ipinangaral nila ang salita ng Diyos. Ibig sabihin lang nun, ang pangako ng Panginoon, after mo mabutismuhan sa iyong Espiritu Santo, mag-uumpisa ka na maipahayag ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga, ang butismo ay napakahalaga at mas mauunawaan ninyong mabuti ang kalooban ng ating Panginoong Yesus kung sa inyo ang Espiritu Santo. Amen. Kaya nga, nung si Juan Bautista ay nangangaral, anong sabi ni Juan Bautista? Sa Mateo chapter 3, verse 2. Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Dalawa ang binanggit niya. Magsisi na kayo at talikuran ang inyong kasalanan. Hindi lang magsisi, hindi lang talikuran, kundi dalawa ang binanggit ni Juan Bautista. Ibig sabihin ng pagsisisi, kapag nagsisi ka na, huwag mo nang babalikan pa ang iyong mga kasalanan. Amen. Kung naalala natin ang kwento ni Lot, yung kanyang asawa, iniligtas sila doon sa Sodoma at Gomorrah na kung saan lugar ng kasamaan. Ang sabi ng anghel, huwag kang lilingon. Kapag lumingon ka, ikaw ay mapapahamak. Pero, nilingon pa rin ng kanyang asawa, yung bayang nasusunog na. Naligtas ka na, ba't ka pa lumingon? Ba't mo pa binalikan? Kaya nga, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Ginawa siyang asin. Yan ang ibig sabihin nun. Magsisikat, talikuran ang iyong mga kasalanan. Huwag ka nang babalik sa dati mong buhay. Kapag ikaw ay nagsisi na, dire-diretsuhin mo na. Kasi nga, sinasabi, sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit. Malapit na dumating. Kapag dumating ang kaharian ng langit at hindi ka pa nagsisi at di mo pa tinalikuran ang masasama mong gawa, ikaw ay mapupunta ng impyerno. Kaya nga, sa bawat pagsisisi natin, every time na magsisi tayo, ang tao patuloy na nagkakasala. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay nagkakasala. Paulit-ulit natin gagawin ang kasalanan iyon. Okay lang na madapa tayo sa harapan ng Panginoon, pero bumangon ka pa rin. Magpatuloy ka pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakarating ng finish line. Isipin mo mabuti na ikaw ay mapupunta ng impyerno kung ikaw ay paulit-ulit na pabalik-balik sa iyong mga kasalanan. Paano mo masasabi na ikaw ay binago na ng Panginoon? Paano mo masasabi na ikaw ay isang born again kung ikaw ay nagpapatuloy sa pagkakasala? Kaya nga, sinasabi ng Mateo chapter 3 verse 7 to 8, nang lumapit
yung mga tao, habang nagbubutismo si Juan. Nang lumapit ang mga tao, nakita ni Juan na lumalapit din ang mga Pariseo at mga Saduceo. Ano sabi niya? Lahi ng mga ulupong! Anong bang inaakala ninyo? Makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Ang sabi ni Juan, ipakita muna ninyo sa inyong pamumuhay na talagang nagsisisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, makikita sa buhay natin kung talagang tayo nagsisisi na sa pamagitan ng pamumuhay na tayo'y nagbago na. Ipapakita natin na tinalikuran na talaga natin ang ating mga kasalanan sa pamagitan nun. Makikita na tayo ibinago ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, magsisi na kayo. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo, ibinanggit niya rin na dapat tayo magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang karinang langit. Amen. Na mga kapatid, sabi ni Juan, binubutismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yun ang kahulugan ng butismo sa atin. Ibig sabihin lang nung tinatalikuran na natin ang ating kasalanan at nagsisisi na tayo sa mga nagawa nating mga pagkakasala. Hindi ka basta nabutismuhan lang, kundi may meaning ang pagiging butismo natin bilang born again. Yun ang kahulugan. Maraming tao nabutismuhan. Napakaraming nabutismong tao pero hindi nila naunawaan yung dahilan kung bakit sila nabutismuhan. Binitismuhan sila dahil alam ng Panginoon na sila'y kabilang sa karin ng langit. Pero, mostly sa mga dahilan ng mga tao is naiimbita lang sila ng kaibigan. Yan lang ang dahilan ng mga tao. Pero, mga kapatid, dapat nating unawain na sinasabi ng ating Panginoon, ang taong ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kung ikaw ay nabutismuhan na hindi mo in-acknowledge yung kasalanan at kamatay ng ating Panginoon, ikaw ay nasa ilalim pa rin ng laman. Nasa ilalim ka pa rin ng pamumuhay ng laman. Makikita mo sa isang tao na talagang siya binago ng ating Panginoon. Kapag siya'y tinanggap niya ang Espiritu Santo, makikita niyo yung pagbabago niya sa pamumuhay niya. Meron ako patotoo sa inyo na nung ako'y nasa short mission sa Pilipinas. Nag-short mission ako sa Pilipinas noon. Nasa gawain kami ng prayer. Tinanong ako ng isang tao, nagpapahayag ako sa kanila patungkol sa Espiritu Santo. Nang sabihin ko sa kanila ang Espiritu Santo, nagtanong siya, sa paanong paraan ko ba matatanggap ang Espiritu Santo? Ang sagot ko sa kanya, pagsisihan mo ang iyong kasalanan upang luminis ang iyong puso. Nang sa gayon, ang iyong puso ay manahan sa iyong Espiritu Santo. Nag-start kami magdasal ng 2 hours. Ang una niyang ginawa, lumuhod siya, nanalangin. Binabanggit niya, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hindi niya mahanap ang Espiritu Santo. Pumunta siya sa stock room. Siguro dito, mahanap ko ng Espiritu Santo. Magdarasal ako sa stock room, baka dito mahanap ko ang Espiritu Santo. Hindi niya nahanap ang Espiritu Santo. Pumunta siya sa loob ng CR. Doon siya nagdasal. Baka dito, mahanap ko ng Espiritu Santo. Hindi ko pa rin mahanap ang Espiritu Santo. Lalabas ako sa simbahan. Doon ako sa daan mismo magdarasal. Baka dito mahanap ko ng Holy Spirit. Nagdasal siya sa labas ng daan. Hindi pa rin niya nahanap ang Holy Spirit. Pumasok siya sa loob ng simbahan muli. Ang sabi niya sa akin, Brother, asan ba ang Holy Spirit? Ba't di ko mahanap ang Holy Spirit? Brother, ba't mo hinahanap yung Holy Spirit? Ang Holy Spirit ay nasa puso mo. Matatagpuan mo yan kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan. Tatanggapin mo ang Espiritu Santo. Niyakap niya ako. Sabi niya, Brother, maaari mo ba akong ipagdasal? Nag-umpisa siyang umiyak. Ipinagdasal ko siya na tanggapin niya ang Espiritu Santo. Umiyak siya. After niyang umiyak, nakayakap siya sa akin. Pagkatapos namin magdasal, habang nasa oras na pagdarasal, nagpatira pa siya sa sahig. Nagpatira pa siyang umiiyak na nakakross. Alam niyo ano nangyari? Nung araw ng kinabukasan na magsisimba na, nagsimba na siya na nakaluhod lang. Nagpupuri siya sa Panginoon na nakaluhod lang. Which is, natagpuan na niya ang Espiritu Santo. Amen. Ibig sabihin, may pagbabago. Since tinanggap niya ang Espiritu Santo, may pagbabagong makikita sa isang tao.
Hindi yung nagsimba ka, wala kang pagbabago sa buhay mo. Yun ang tunay na patutuo na ang isang tao ay sumasa kanyang Espiritu Santo. Nagulat ang mga tao nang makita siya. Bakit siya nagpupuri? Mula umpisa hanggang matapos, nagpuri siya nakaluhod sa sahig. Nakataas ang kanyang mga kamay. Pinoproclaim niya, natanggap na niya ang Holy Spirit. Amen. Na-meet na niya ang Holy Spirit. So sa atin, huwag nating i-proclaim na tayo mga Kristiyano isang born again. Kung wala naman patotoo. Hindi natin maaaring sabihin na tayo isang Kristiyano kung wala namang pagbabago sa buhay natin. Tayo naging born again. Hindi dahil sa kagustuhan natin, kundi kagustuhan ng ito ng ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon na gawin tayong templo ng Espiritu Santo. Maging malinis ang ating katawan upang maging instrumento, upang ipahayag natin ang magandang balita. Upang maraming mga taong ang makakilala sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga, ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu, Espiritu. Ngunit tayo, kinakailangan natin ipanganak sa Espiritu. Actually, pinanganak na tayo sa Espiritu. Sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Pero bakit wala sa kanilang Espiritu? Dahil hindi nila ina-accept ang kanilang kasalanan. Wala sa kanila ang pagsisisi. Alam niyo ba, after ng tao na mabutismuhan, yung tao na mabutismuhan, na walang pagsisisi at hindi kinikilala ang paghahari ng Diyos, alam niyo ba kung ano mangyayari sa kanya? Sinasabi dito sa Mateo chapter 12, 43 to 45. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan sa sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. After mo mabaptize, wala dyan ang Espiritu Santo. After mo mabaptize, malinis pa rin ang iyong puso. Sabi ng demonyo, babalik ako. Babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pinalayas ng demonyo sa iyo, nabutismuhan ka na. Pero bakit malinis pa rin? Sasabihin niya, walang laman, malinis at maayos. Aba, walang pagbabago sa tao na yun, maayos ah. After mapalayas ako sa kanyang katawan. Ang sabi niya, magsasama pa ako ng 7 espiritu. Mas masama mas masama pa kaysa kanya. Yan ang dahilan kung bakit yung butismo sa mga tao ay sagrado. So, once na ikaw ay mabutismuhan, nilinis ka na ng Panginoon, pero wala sa iyo ang Holy Spirit, magugulat ang demonyo, aba, walang laman ng kanyang katawan. Babalik ako sa kanya. Magsasama pa siya ng 7 espiritu. So, yung pagbubutismo, hindi basta pagbubutismo lang yan. Hindi magbubutismo ka para madagdagan ang mga miyembro mo. Matakot ka dahil ang mga miyembro. Napaka-delikado ng ginagawa mo sa pagdating sa pagbubutismo. Isipin mo yung kaluluwa ng mga taong mapupunta sa impyerno. Sabi niya, magsasama pa siya ng 7 espiritong masasama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao, kahit mabutismuhan sila, wala pa rin nagiging matured. Hindi sila nagiging matured sa pananampalataya. Kasi nga wala sa kanila ang Espiritu Santo. Kaya magtataka ka sa mga tao, 20 years na sila sa pananampalataya, bakit hindi pa rin nila naunawaan ang salita ng Diyos? 20 years na sila sa loob ng simbahan, pero bakit hindi nila kayang ipahayag ang salita ng Diyos? Sila'y naging alipin ng demonyo. Akala lang nila na sila ay isang Kristiyano na maliligtas na binago ng Panginoon. Pero hindi, sa bandang huli makikita ng Panginoon. Sasabihin ng ating Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Bakit hindi ko kayo nakikilala? Kasi nga wala sa inyo ang Espiritu Santo. Alam naman natin, sinasabi nga ng Panginoon dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa karinang langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Amen. Hindi dahil nabutismuhan ka, hindi dahil Kristiyano ka na, hindi dahil nasa ministry ka, kundi sinasabi ng Panginoon, sumusunod sa kalooban ng Ama. Ibig sabihin ng salitang sumusunod, meron kang ginagawa para sa ating Panginoon. Nagtatrabaho ka para sa ating Panginoon.
Hindi yung nagpapahayag ka lang ng salita ng Diyos ay maliligtas ka na. Kundi yung sumusunod ka pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Madaling magpahayag sa sarili lang. Pero yung pagsunod mo sa kalooban ng ating Panginoon, yan ang mahirap. Kinakailangan mo ang Espiritu Santo. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, kung nais mo sumunod sa akin, pasanin mo ang aking krus. Ibig sabihin, pinapasan mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw mismo, sinasabi mo, Kristiyano ako. Okay, Kristiyano ako, papasanin ko rin yung krus. Hanggang sa makamit mo ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, magiging karapat dapat kang alagad ko, pasanin mo ang krus. Yan ang nais ng ating Panginoon. Yan ang tunay na masasabi mong isang mananampalataya at born again. Wala sa salita ang pagiging Kristiyano o born again. Nasa gawa. Amen. Nasa gawa. Amen. Yun ang tunay na pagiging Kristiyano. Kaya nga yung patutok nasa gawa, ipinapakita sa gawa na talagang kayo binago na ng ating Panginoon. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay na, mamumunga ito ng sagana. Ibig sabihin lang nun, hanggat namumuhay kayo sa inyong laman, hanggat hindi nyo pinapatay ang inyong makalamang pamumuhay, hindi kayo mamumunga. Hanggat hindi nyo pinapatay ang pagiging makalaman ninyo, hindi kayo magiging isa sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi kayo mamumunga. Sabi nga ng ating Panginoon, kung kayo'y malayo sa akin, hindi kayo magbubunga. Ako ang puno ng igos, kayo ang mga sanga. Kung hindi kayo nananatili sa akin, hindi kayo magbubunga. So, ibig sabihin, kinakailangan ninyong idugtong ang sarili niyo sa ating Panginoong Jesucristo upang sa gayon magbunga kayo. So, paano ninyong may dudugtong ang inyong sarili sa harapan ng ating Panginoon? Yun yung sa pamagitan ng Espiritu Santo, yun yung sa pamagitan ng pagsisisi ng inyong mga kasalanan. Kayo ay babalik ng ating Panginoon, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang magiging tungtungan natin upang makabalik tayo sa ating Panginoon. Hindi sa sarili nating mga gawa lang. Kaya nga, sinasabi niya na, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahulog sa lupa ang butil ng trigo. Ibig sabihin, hanggat hindi nyo pinapatay yung sarili nyo pagnanais sa mundong ito. Kung hanggat hindi nyo pinapatay yung mga hilig ng inyong laman, hindi pa rin kayo makakapunta ng langit. So, kinakailangan patayin nyo ang inyong sarili. Hindi yung suicide na sinasabi ko, kundi isuko ninyo ang inyong sarili sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Yun ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi nga ng Panginoon, ang nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, huwag ninyong pahalaga ng inyong sarili. Sinasabi ng Panginoon, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at saan man ako naroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Amen. Yan ang layunin ng salitang Kristiyano. Hindi ka nagpapahalaga sa buhay mo dito sa lupa. Hindi mo iisipin yung mga bagay sa lupa. Ang iisipin mo kung paano mo paglilingkuran ng ating Panginoon at pagkatapos pararangalan ka ng ating Panginoon kung ikaw ay naglilingkod. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, tayo'y alipin at naglilingkod. So, masasabi ba ninyo na kayo isang born again o isang Kristiyano kung hindi kayo naglilingkod sa Panginoon? Paano niyo masasabi sa Panginoon na bigyan mo ko ng buhay na walang hanggan? Kasi ako ay isang Kristiyano o born again. Paano niyo mapapatunayan sa harapan ng ating Panginoon yan? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, hahatulan tayo batay sa ating mga gawa. Bubuksan ang aklat ng buhay at bubuksan din ang Biblia. Ito ay pagkukumpara, kung ito ay hindi tumugma sa buhay ninyo, sa salita ng Diyos, paano kayo makakatanggap ng buhay? So, ibig sabihin, dito pa lamang sa mundong ito, dapat na nating isabuhay ang salita ng Diyos. Yun ang paraan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo basta nagsisimba lang. Maraming Kristiyano hindi nagbabasa ng Biblia. Maraming Kristiyano hindi nagpe-pray. Kinakailangan, basahin ninyo ang Biblia nang sa gayon mas maunawaan ninyo ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sa salita ng Diyos, sa bawat pakikinig ninyo sa salita ng Diyos, sa bawat service, sa pag-uwi nyo, pagbulay-bulayin ninyo ang salita ng Diyos. Nang sa gayon,
Sumainyo ang salita ng Diyos. Amen. Yan ang sinasabi din ng ating Panginoon. Huwag bulay-bulayin ninyo ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, doon yung matatagpuan ang kaligtasan. Mga kapatid, tinatawag natin na tayo yung mga Kristiyano, mga born again. Pero patunayan muna natin sa ating sarili, sa ating mga gawa. Hindi sa sarili nating gawa, kundi patunayan natin na tayo binago na ng ating Panginoon. Pasanin natin araw-araw yung krus ng ating Panginoon. Tayo bilang mga Kristo, bilang mga Kristiyano, bilang tanda ng pakikibahagi natin sa ating paghihirap, sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Saan man kayo pumaroon, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Amen. Ibahagi natin yung tinanggap natin sa ating Panginoon. Sabi nga sa Marcos chapter 8:38, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao, ano sabi ng Panginoon? Ikakahiya ko rin kayo. So, ibig sabihin lang nun, ang anak ng tao ay paparito. Nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Kung ikakahiya natin ang salita ng Diyos, ikakahiya rin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat nakahanda tayo mangaral ng salita ng Diyos. Dapat nakahanda tayo na magsalita patungkol sa salita ng Diyos. Pero, dahil nga ang tao, wala siyang alam sa salita ng Diyos, sinasabi niya lang siya isang Kristiyano o born again, wala siyang alam, wala siyang may papatotoo sa harapan ng mga tao. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, kung ikakahiya ninyo ako, ikakahiya ko rin naman kayo. So anong magpapatotoo nyo sa harapan ng mga tao? Sasabihin nyo lang, Kristiyano ako. Born again ako. Hanggang doon lang ang masasabi mo. Sasabihin mo ang patungkol sa iyo. Pero, ang sinasabi ng Panginoon, kung ikakahiya ninyo ako, ibig sabihin, ang patungkol kay Kristo ang sinasabi niya. Kung wala kayong alam patungkol sa ating Panginoong Yesus. Paano ka naging Kristiyano gayong hindi mo pala kilala ang ating Panginoong Yesus? Ano sasabihin ng Panginoon? Hindi kita kilala. Ganyan nasasabihin ng ating Panginoong Yesus sa atin. Huwag kayong matakot na ipangaral ng salita ng Diyos. Huwag niyong ikahiya ang ating Panginoon. Amen. Kasi nga, kayo mismo, ipinapahayag ninyo, kayo isang born again, kayo isang Kristiyano na. Bit-bit ninyo ang pangalan ng ating Panginoon. As a Kristiyano, as a Christ. So, huwag nating ikahiya ang magandang balita. Ano man ang sabihin nila, ano man pag-uusig na danasin natin, pagpatuloy tayo dahil yan ang layunin na kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon, maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay papasok ng langit. Yun lang ang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. So ano ba ang kalooban niya? Sinabi niya, ipangaral ninyo ang magandang balita. Butismuhan niyo sila. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga inuutos ko. Ibig sabihin, tayong lahat yun. Tayong lahat, hindi lang yung mga apostol. Tayo magsisilbing apostol ng ating Panginoon na mga ngaral na magandang balita patungkol sa Kanya. Kaya nga, magdasal tayo. Humingi tayo ng karunungan at pangunawa sa harapan ng ating Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng talino sa salita ng Diyos. Hingin natin sa ating Panginoon na ipagkaloob sa atin yung banal na Espiritu Santo. Amen. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Hilingin natin sa ating Panginoon na gamitin niya tayo bilang instrumento upang maipangaral ang magandang balitang ito. Hingin natin sa ating Panginoon na masunod natin ang kanyang kalooban. Hanggang sa araw na pagparito niya, maging tapat tayo sa kanya. Alam naman natin na sinasabi ng ating Panginoon, kinapupuhutan ko kayo, sabi niya. Kinapupuhutan ko kayo. Lahat dahil sa pagsunod ninyo. Sabi ng ating Panginoon, kapupuotan kayo ng mga tao dahil sa pagsunod ninyo sa akin. So, normal lang sa isang mangangaral. Normal lang sa isang Kristiyano na kapupuotan siya ng mga tao. Tatalikuran siya ng mga tao dahil siya ay nangangaral na ng magandang balita. Kaya nga, manatili tayong tapat. Sinasabi nga ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kaya manatili tayong tapat sa harapan ng ating Panginoon. Sabi niya, siya ay maliligtas kung kayo ay magiging tapat. So, yung pamumuhay natin bilang mga Kristiyano ay may purpose sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lang tayo basta naging Kristiyano o naging born again. Ibig sabihin, tayo ay naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon
Ang tunay na mananampalataya, meron dito sa Biblia na tunay na binago ng ating Panginoon. Kung kilala niyo, ito ay si Saulo. Bago siya maging Apostol Pablo. Si Saulo, ang ginawa niya, paniniwala ni Saulo, kung papatayin niya at uubusin niya yung mananampalataya kay Jesus, siya ay kalulugdan ng Diyos. Pero ano nangyari sa kanya? Humingi pa siya ng sulat papuntang Damasco. Nung malapit na siya sa pintuan ng Damasco, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamagitan ng liwanag. At sabi niya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ano po yung Panginoon? Sino po kayo? Ako si Jesus na iyong inuusig. Ang nangyari kay Saulo, nabulag siya. Nung pinapunta sa kanya si Ananias para ibalik muli ang kanyang paningin, nagpasing siya ng 3 araw. Sinabi sa kanya, pumunta ka Ananias doon sa tahanan na iyon. Sabihin mo sa kanya, na tinawag ko siya, pinili ko siya. Pinili ko siya para sa gawain ito. Unawa ko sa kanya ang titiisin niya. So pagkatapos niya tanggapin ang Panginoong Yesus, mula sa pag-uusig sa mga Kristiyano, siya'y binago ng Panginoon. Binago siya ng Panginoon. Anong ginawa niya? After niyang pag-fasting, nagpabutismo siya, tinanggap niya ang Espiritu Santo, ipinangaral niya ang magandang balita. Pinatutuhanan niya ang magandang balita na siya'y tinawag ng Panginoong Yesus. Pinatutuhanan niya na si Kristo ang ating tagapagligtas. Amen. Yun ang tunay na binago mula sa kasalanan hanggang sa pagbabago, sa pagiging instrumento ng ating Panginoon. Si Apostol Paul ay isang halimbawa na kung saan ang tunay na pananampalataya ay makikita mo sa kanya. Tayo, tinawag tayo ng ating Panginoon mula sa kasalanan. Binago tayo ng ating Panginoon. Dapat makita rin sa atin yung mga gawa na iyan sa pananampalataya. Tayo mismo ay pangaral din natin ang magandang balita sa mga tao. Amen. Magsilbi tayong daan para yung mga tao ay makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. Tayo mismo ang gagamitin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, pararangalan kayo batay sa inyong mga gawa. Kung ang isang tao ay walang gawa, paano niya masasabi na siya'y papasok ng langit? Ngayon pa lamang habang nandito kayo sa mundong ito, gumawa na kayo na mas makakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Huwag nating kamtan yung mga bagay sa mundong ito. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Tingnan niyo sa paligid natin. Malapit na maganap ang World War III. Na naisip pa ba natin yung kayamanan? Na naisip pa ba natin na magpakasaya sa mundong ito kapag dumating ng World War III? Pag dumating ng World War III, halimbawa dito sa Korea, sa palagay niyo ba yung mga perang inipon ng mga tao sa bangko, magagamit nila, makukuha nila? Walang makakakuha ng pera. Dahil lahat ng pera ay gagamitin para sa pakikipagdigma. Walang makukuha na pera. Ang mga tao dito, inilalaan nila ang lahat ng pera sa bangko. Meron nga ako napanood dito Isang matanda na siya. Ang kanyang card, lahat ng bangko dito sa bangko, meron siya. Ang bawat bangko, naglalaman ng 100 million. So, lahat ng bangko dito ay meron siyang perang 100 million. Pero, lola na siya. Pag namatay siya, saan niya gagamitin yung pera na yun? Sa dami ng pera niya, mayaman na siya. Palagay ninyo, kapag namatay siya, sinong magpapakasaya sa perang inipon niya na milyon-milyon? Yung mga tao, hindi naghirap. Ibibigay lang yun sa mga pamilya niya. Pero tayo, kapag dumating ang digmaang ito, ang mahalaga, may pananampalataya ka. Amen. Malapit na maganap yung digmaan ito. Tignan niyo ang bansang Pilipinas. Nagbabadya na ang digmaan doon sa Pilipinas. Kapag naganap ang digmaan sa Pilipinas, susunod ang Korea. Dahil hinihintay lang ng North Korea na tumulong ang Amerika sa Pilipinas. Pag tumulong ang Amerika sa Pilipinas, walang bantay ang South Korea. Doon papasok yung digmaan sa Korea. So kapag naganap ang digmaan dito sa Korea, ano pang magagawa ninyo? Mga kayamanan, wala. Ari-arian, wala. So lahat ng yan, hindi nyo madadala. Pag dumating ang digmaan, yan na ang katapusan ng lahat. Dahil World War III na ang magaganap, nuclear weapon ang gagamitin. So lahat ng mga tao, ang tanging pag-asa na lang nila ay ang manampalataya sa ating Panginoong Yesus.
Kaya nga, bago pa man dumating ang mga bagay na ito, maisip natin na dapat tayo magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagsisihan na natin na tayo ay isang Kristiyano na hindi pa nagtatrabaho, naging tamad tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin naunawaan na tayo pala yung mga Kristiyano na hindi naman sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo yung mga Kristiyano na walang ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, unawain natin yung kalooban ng ating Panginoon. Unawain natin mabuti kung bakit tayo naging isang born again. Naging born again ba tayo dahil sa kagustuhan lang natin? Kung ito'y dahil may purpose na ang ating Panginoon para sa ating lahat. Tayo tinawag na ng ating Panginoon para sa gawain ito. Kaya gawin natin, nabuksan natin ang ating mga puso, ang ating tenga nang sa gayon marinig natin ang panawagan ng ating Panginoon. Huwag tayo maging tamad. Huwag tayo maging tamad sa pangangaral ng magandang balita. Hindi man tayo tinawag upang tayo maging pastor o ano man yan. Tayo, maging malaya tayong ipangaral ng magandang balita. Maging instrumento tayo ng ating Panginoon. Umaasa ako na ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagsishare ng salita ng Diyos, makakatulong kayo upang ang mga tao ay makapagsisi rin sa kanilang mga kasalanan. Amen. Kaya mga kapatid, buksan natin ang ating puso at isipan. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan nang sa gayon ang banal na Espiritu Santo ay sumayo atin. Amen. Yan lang ang mahalaga sa atin. Ang banal na Espiritu Santo ang siyang bubuhay sa atin sa huling araw. Kung paanong binuhay ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng Espiritu Santo, bubuhayin din tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, naisin natin ang banal na Espiritu Santo sa pamagitan ng pagsisisi at pagdarasal. Yan ang paraan upang mas maunawaan natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, manalangin tayo sa harapan ng ating Panginoon. Pagsisihan natin lahat ng mga kasalanan na gawa natin. Pagsisihan natin na misunderstand natin yung pagiging isang Kristiyano born again. Yung salita na ating mga tinanggap na hindi natin isinasabuhay. Pagsisihan natin sa harapan ng ating Panginoon na tayo hindi naglingkod sa Kanya ng maayos.